Kim POV. Kaunting kwentuhan muna kami sa harap ng hapag na matapos kaming kumain ng aming hapunan. Nawiwirdohan ako kay Jacob ngayong araw dahil hindi siya mapakali sa kanyang pagkakaupo. Parang kanina pa itong may gustong sabihin sa akin. Ilang beses siyang tayo ng tayo at tumitingin sa akin. Nagsasalita ang kanyang mga mata. Kilala ko niya si Jacob. Hindi ko naman siya tinatanong, hinayaan ko lang siyang kusa magsabi. Ngunit hanggang sa matapos na kami maghapunan, ay wala naman siyang binabanggit, kaya hindi ko na siya tinanong pa. Abala din kami mag-usap nila Mami Samantha. Habang nagkakasarapan na kami sa aming kwentuhan, ay biglang nagring ang aking cellphone. Hindi ko pa sana to sasagutin, na makita kong si Mami Aurora pala tong tumatawag. Excuse lang po, tumatawag si Mami, baka may importanteng sasabihin siya sa akin. Tumayo muna ako at pumunta sa kitchen area. Nakita kong nakatingin sa akin si Jacob. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Nagkibit balikat lang ako sa kanya. Hello, Mami? Kamusta po? Kakatapos lang namin maghapunan. Kamusta kayo ni Daddy? Tanong ko sa kanya. Hi, Kim. Nandyan ba si Jacob? Kasama mo ba siya ngayon, anak? Tanong ni Mami. Nasa dining po siya. Kakausapin niyo po? Tapos na din naman po kami maghapunan. Nagtataka kong tanong kay Mami. Sige, i-loudspeaker mo na lang. Sagot naman niya sa akin. Okay, Mami. Tinawag ko si Jacob na makalapit na to sa akin at ni-loudspeaker ko na ang tawag sa akin ni Mami. Nandito na po si Jacob, Mami. Nakikinig po siya ngayon. Sabi ko naman kay Mami Aurora. Mayroong magandang balita si General sa amin. Kakatawag lang niya ngayon. Nahuli na nila si Amelia. Tama ang narinig ni Gabriel. Naabutan nila to na naghahanda ng kanilang hapunan sa address na ibinigay niyo. Nagtangka pang tumakas si Amelia. Anakbo pa to. Pero mabilis din siyang nahuli ng mga tumugis sa parak at sundalo sa kanya. Nagpapasalamat ako kay Gabriel dahil sa binigay niyang impormasyon sa atin. Ngayon, ay mapagbabayaran na Amelia ang kanyang kasalanan. Umami na din ang asawa niya sa ginawa ni Amelia. Kaya naman malakas ang kaso laban sa kanya. Hindi na siya makakatakas pa sa batas. At sisiguraduhin ko magdudusa siya sa ginawa niyang pagnanako sa iyo, anak. Wika ni Mami. Jacob, pakisabi sa kaibigan mo, maraming salamat sa tulong nila para mapadali ang paghuli kay Amelia. As promised namin ni Benjamin, magbibigay kami ng kaunting regalo para sa kanila. Ibibigay din namin ang reward ng 10 milyon pesos kay Gabriel. Deserve niya matanggap ang pabuyang inatang namin sa ulo nila Amelia. Sabi pa ni Mami. Nakahinga naman ako na maluwag sa sinabing yon ni Mami. Nakakatuwa. At least bago kami umalis ni Jacob, ay makakasuhan na to. Hindi na ako mag-iisip sa takot na baka bigla itong manggulo sa buhay ko. Okay, Mami. Ibabalita ko din to kila Mami Samantha. Sagot ko naman. O sige, bukas na lang tayo pupunta dyan sa inyo. Babalitaan ko na lang kayo sa mangyayari sa kasong to. Kaya sigurado madidelete ang pagbisita namin sa inyo sa Italy. Nakangiti akong bumalik sa dining table. Ibinalita ko sa kanila ang tungkol sa napag-usapan namin ni Mami. Ang ganda ng ngitian mo ah. Anong sabi daw tungkol sa development ng case ni Amelia? Pag-uusisa ni Mami. Sabi po ni Mami, tinawagan na siya ni General. Nahuli na nila sina Mama Amelia. Nakakulong na daw po ito ngayon sa piitan. Sagot ko kay Mami Samantha. Ngumiti naman ako kay Bunso. Gabriel, you will be instant millionaire. Sabi ko kay Gabriel, nagtataka ang kanyang mukha sa aking sinabi. Mamaya ko ipapaliwanag sa iyo, Bunso. Bulong ko pa sa kanya. Wow, that's good news. Mabuti naman at naging maayos ng lahat. Madaming energabyado sa Amelia dahil sa kanyang mga ginawa. Sabi pa ni Mami. Oo nga po, Mami. Mabuti't marirelaksa din ako sa pag-iisip sa mga pwede pang gawin ni Mama kung sakali. Bukas pupunta dito sila Mami Aurora. Ililipat daw ng kulungan sila Mama Amelia sa isang araw dito sa Cebu. Pagbabalita ako sa kanila. Oh, that's good. So kailangan pala ni Jacob mag-celebrate tayo? Pang-aasar naman ni Mami kay Jacob. Hindi ko lang sigurado, pero nakita ko ang pagkindat ni Mami sa aking asawa. Yes, Mom. That's great idea. Mag-beach tayo. Love, dahil pagdating natin ng Italy,
For sure, puro trabaho na tayo. May hirapan na tayo makapag-relax. Sasalubungin na kaagad tayo ng trabaho pagdating doon. Lalo at bago pang showroom, marami pa tayong pag-aaralan at mga renovation ang gagawin pagdating natin doon. Isama natin sila Mami Aurora sa Boracay. Sabi naman ng aking asawa. Oo nga, sa beach resort mo na lang Jacob. Ang tagal na din namin hindi nakakapunta doon ng daddy mo. Sagot naman ni Mami Samantha kay Jacob. Oo nga ate, hindi pa rin ako nakakapunta ng Boracay. Gusto ko ma-experience please. Sabat naman ni Gabriel. Nakapag-impake na ba kayo ng mga gamit nyo? Tanong ni Mami Samantha sa akin. Opo Mami, kakatapos lang. Si Gabriel din ata tapos na mag-impake. Tumango naman siya sa akin. Ayoko din kasi mahasal bago kami umalis. Sagot ko kay Mami. Ayun naman pala. So pwede na muna tayo mag-relax. Sabi pa ni Mami. Love, ano? Tanong ko naman sa aking asawa. Hindi ako makapag-desisyon ng sa akin lang. Ako, pabor din talaga ako sa plano nila Mami. Love, mahirap sa Italy ang beach, malayo. Saka mabibisi na tayo sa negosyo. Mas okay na ngayon. Sagot naman ni Jacob sa akin. Okay sige, let's go. Kailan ba? Para masibihan ko si Mami. Tanong ko sa kanya. Mamayang gabi tayo magbiyahe. Papahanda ko ng plane natin para pagbukal ni Wayway nasa Boracay na tayo. Madaling araw tayo umalis. Maganda din ang klima ngayon. Sabihin mo na sila Mami Aurora. Sige na Gabriel, Mami. Mag-impake na din kayo at mag-iimpake na din kami ni Kim ng gamit namin. Para makapagpahinga pa tayo bago umalis. Nagulat pa ako sa asawa ko. Dito talaga sa pamilyang to, hindi na uso naghihintay. Laging pag naisip gustong ginagawa ka agad. Natatawa na lang ako sa aking isip. Nagpaalam na kami at nagkanya-kanya ng pasok ng kwarto. Nakaakbay pa sa akin si Jacob. Malambing na nagsasalita na naman tong si Jacob sa akin. Sarap pakinggan ang boses nitong mapang-akit. Jacob POV. Habang kami ay nasa loob ng eroplano, panay ang pagbalik ko sa CR para hudyatan ang mga taong nag-aabang sa amin sa baba na malapit na magland ang aming sinasakyang eroplano. Pinagpapawisan na ako na malagkit. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng kabahan sa isang bagay na gagawin ko. Panay ang tanong pa sa akin ni Kim dahil napansin niya na hindi ako komportable sa aking pagkakaupo. Okay ka lang love? Kanina ka pa ata ihi na ihi. Sinasamaan ka ba? Nag-aalala ng tanong sa akin. Natawa naman sila Mami sa akin. Mabuti at marunong tong umiwas kaagad sa mga tingin ni Kim. Humingi na ako ng ilang glass ng wine sa stewardess para makapag-relax ang aking isip. I'm okay love. Excited lang siguro makita sila Christian. Matagal na din kasi yung huli naming pagkikita-kita. Pagdadahilan ko sa kanya. Ilang minuto na lang ang nakalipas at bumaba na ng eroplanong sinasakyan namin. Dumiretso na kami sa luggage area para kuhain ang mga luggage namin at dumiretso na sa arrival area. Mabilis naman naming nakita si Manang Nonoy na driver sa resort na taga-sundo sa mga guests sa airport. Kamusta po Manong? Kamusta ang resort? Casual kong tanong sa kanya habang tinutulungan ko siyang bitbitin ang mga bagahe. Sumakay na sa loob ng sasakyan sila Kim. Sinadya kong tulungan si Manong Nonoy para matanong kung nakahanda na ang mga ito sa kanilang pagdating. Bumulong ako sa kanya at ngingisi-ngisi naman siyang sumagot sa akin. Manong, nakahanda na bang lahat? Abisuhan niyo na sila na paparating na tayo. Hindi ko na magagamit ang cellphone ko. Baka nakakahalata na si Kim sa akin kanina pa sa eroplano. Pabulong kong sabi sa kanya. Habang pinapasok namin isa-isang maleta sa likod ng sasakyan, si Mami naman ang in-charge para libangin si Kim at mawala sa akin ang kanyang focus. Panay ang kwento ng Mami kay Kim, kaya hindi ito makalingon sa amin ni Manong Nonoy. Okay na po sir, nakatago ng mga gas sa isang silid. Nakahanda na din po ang banda sa pagdating nyo. Yung fireworks po, nakaset up na. Sakto tayo na lang pong hinihintay. Sagot naman niya sa akin. Hay, mabuti naman. Wish me luck Manong. Huling sabi ko sa kanya, bago namin tuluyang ibinaba ang likod ng pintuan ng sasakyan ng resort. Walang kasing lakas ang lagabog ng aking dibdib
kinakabahan at excited at the same time. Pagdating namin, ay casual ko lang kinausap si Grace para hindi makahalata si Kim. Nandito na kami. Sabihan mo si Grace na ihanda ng aming kwarto. Ito ang hudyat na aking sinabi upang ipaalam sa kanila na maghanda na sila. Yes sir, everything is set. Sagot naman ito sa akin. Dumiretso na kami ng lakad. Umakyat na muna kami sa aming mga silid at nagpalit na ng damit. Binilinan ko si Kim na magpalit siya ng kanyang damit at bababa na kami dahil magtatanghalian na kami. Magkasabay kaming lumabas ni Kim sa aming room. Nauna na sila Mommy at Gabriel sa may lobby kung saan kami kakain. Habang naglalakad sa pasilyo, ay nag-aasaran pa kami ni Kim sa unang beses na aming pagkikita. Love, naalala mo ba yung unang araw na nagkita tayo dito? Yung sandali na sobrang lasing ka? Malandi kong sabi kay Kim. Che, Jacob, pag ka mang-asar, magsisimula ka na naman. Nahihiyang sabi ni Kim. Hindi love, nagpapasalamat nga ako sa araw na yon. Aba, buti na lang at niloko ka ng ex-fiancé mo. Kung hindi, edi hindi sana tayo nagkatagpo ngayon dito. Sabi ko pa sa kanya. Totoo naman yon. Naniniwala kasi ako talaga love, na kapag inalisa yung isang tao, may kapalit yan na mas higit pa. Ayi! Ganti pang asar naman niya sa akin. Ngumiti lang ako at kinapitan ko ang kanyang kamay. Niyaya ko na siya sa may restaurant sa lobby ng hotel. Pagpasok namin ng lobby, ay sobrang tahimik ng paligid. Love, ang weird ngayong araw. Parang to ang unang beses nangyari ang ganito dito sa hotel nyo. Walang katao-tao ah. Peak season pa ah. Nagtatakang sabi niya sa akin. Baka nasa silid na lang sila. Ayaw mo nun? At least tayo-tayo lang ang tao ngayon dito. Sagot ko naman sa kanya. Magkakapit ng aming kamay na pumasok sa loob ng restaurant. Pagbukas ng entrance door sa hallway, ay nagulat si Kim sa pasabog sa coffee tikas sabay ang hiyawan at pagtugtog ng banda. Halos mapatalon sa tuwa si Kim. Tinuro niya ang kanyang mga kaibigan, panay ang kanilang tawanan. Binati niya isa-isa mga taong nandoon. Natawa din siya na makita niya sila Mommy, pati na rin si Gabriel na nasa crowd. Oh my God! Anong meron? Nagtataka, pero nakangiti niyang tanong sa aming lahat. Pagtingin niya sa kanyang likod, ay nakita niyang nakaluhod ako. Kim, love, please marry me tonight? Naluluha kong tanong sa kanya. Dala ang bouquet of flower at ang promise ring na nasa gitna nito. As in tonight? Nagulat yung tanong sa akin. Tumango naman ako, tanda ng aking pagsang-ayon. Syempre naman, yes, I will marry you tonight. Sagot niya sa akin. Congratulations, lovebirds! Wit-wiw! Hiyawan ng mga tao sa aking paligid. Walang kalagyan ng tuwa. Isinuot ko sa kanyang hinliliit ang singsing na yon, bilang pangako ko kay Kim ng wagas at walang hanggan kong pagmamahal sa kanya. Wow! Rona, Mabel, nandito din kayo. Anas pa ni Kim. Oo girl, ang jowa mo effort galore ganon? Sabi naman ng mga kaibigan ni Kim. Lumapit sa akin si Kim. Thank you love. Yumakap at humalik sa kanya. Nagulat siya dahil lahat ng mga mahal namin sa buhay ay nandito, pati pa ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman pala ayaw mong ipakita sa akin? Ito rin na rin nila Mabel. Ikaw talaga love, pero thank you. Malambing niyang sabi sa akin. Nagsiupuan niya ang aming mga bisita. Nagbigay ako ng konting speech para makapagsimula na silang kumain ng tanghalian. Nais ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa niyo sa pagsupresa ko sa aking asawa. Hirap na taga ako magtago. Nagtawanan din ang aming mga bisita. But promise love, naglilihim lang ako sa iyo kung sorpresa para sa iyong aking gagawin. Maririnig ang crowd na kinikilig. Napangiti ding si Kim. So hindi ko nahahabaan. Let's enjoy the day. Mamaya ilalabas tayong lahat para manood ng fireworks na may dalampasigan. Nagpahanda na ako ng bonfire para sa party pagkatapos ng kasal. For now, bon appetite. Pagsigaw ko sa mikropono, maririnig ang ingay ng tawanan at kwentuhan sa buong silid sa restaurant. Ang iba kasi sa aming mga kaibigan ay hindi magkakakilala,
Kaya naman inintroduce ko sa kanilang isa't isa. Masaya kaming nagsalo-salo. Kim POV. Para pa rin ako lumulutang sa alapaap. Nagulat ako sa sorpresa na naman ng aking asawa. Hindi pa man ako nakaka-move on sa proposal sa akin ni Jacob sa Dubai. Heto na naman siya. Isang sorpresa na ite-treasure ko habang buhay. Marunong din tumiming tong si Jacob. Kasi sa panahon nag-isip at na-stress ako sa may naisip siyang gawin para mapasaya ko. Lalo pa, at kasama kong aking mga magulang sa espesyal na araw na to. Matapos ang aming hapunan, ay nag-anunsyo na si Jacob na lumabas kami pansamantala sa may lanay ng hostel para manood ng fireworks na pinahanda ni Jacob. Halos patakip siling pa lang ng mga sandaling yon. Pero na magsimula ang pagsindi ng fireworks, ay lumutang ang ganda ng fireworks. Namanghal lahat ng aming bisita, pati na ang mga guest sa resort hotel ni Jacob. Tumagal to ng 30 minutos. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa sa akin ni Jacob. Pero bilang isang OFW, minsan inapagsasabihan ko si Jacob na sayang din ang ginagastos niya pagdating sa ibang bagay. Subalit, nangangatwiran to sa akin, kaya siya nagsumikap sa buhay ay dahil para mabili at magawa niya lahat ng gusto niya, lalo kung para to sa mga taong mahal niya. Which is, totoo naman, na sa lahat ng hard work niya, ay deserve naman niya ang gawin niya mga gusto niya. Ang nananalatay lang sa aking saloobin, ang manghinayang paminsan-minsan, dahil para sa akin, kada sentimo ay pinaghihirapan kong kitain. Ayan ang kaibahan ng isang negosyante sa isang OFW. Nakasandal ako kay Jacob sa kanyang dibdib, habang kami masayang nanonood ng fireworks. Napatanong naman ako sa kanya, dahil bigla akong naguluhan. Paano niya nagawang ganitong kalaking sorpresa? Love, curious lang ako. Paano mo nagawang makontak silang lahat? Hindi ko to nahalata, promise. Mapang-asar niyang tawa sa akin. Love, last 3 weeks ago ko pa to pinlano. Inuna kong simpleng pakikipag-usap sa event planner. Si Danteng inassign ko pagdating sa pag-contact ng mga tao. Naalala mo nung nakaraan na pinasend ko sa yung dokumento nila, Mabel? That time kinausap ko na sila. Inabisuhan ko na lang si Ismael para sa definite resignation nila. Ayoko kasing ma-stress kakaisip habang nasa biyahe tayo. Alam kong ugali mo, love. Iisipin mo nang iisipin yung mga kaibigan mo at ang kalagayan nila. Kapag gusto palagi may paraan. Kapag ayaw, ayan, puro dahilan na lang. Pagpapaliwanag niya sa akin. Kaya pala naging abala ka din yung mga nakaraang araw? Maiksi kong tugon. Tumango lang siya sa akin at humalik sa aking ulo nang nakayakap siya mula sa aking likuran. Nang matapos ito, ay mayroon na kaming 3 oras bago magsimula ang seremonyas ng kasal. Kaya naman nagsibalik na kami sa kanya-kanyang kwarto namin para mag-ayos ng aming sarili. Pero sa pagkakataong to, ay hindi na kami magkasama ni Jacob. Nasa malapit sa dalampasigan kung saan nila sinat up ang lugar ng aking makeup room station na pinasadya pa ni Jacob para sa pinakamahalagang okasyon na ito. Andito din lahat ng pinakamahalagang tao sa aking buhay, kaya doble ang sayang nararamdaman ng aking puso. Habang nag-aayos, ay pumasok ng aming kubol si Mommy Aurora. Anak, kung okay lang sa'yo, itong kwintas na tong isuot mo sa paglalakad mo sa entourage. Nakakamangha ang white gold necklace na ito na pinapalibutan ng malalaking diamond. Minana ko pa to sa lola mo. Ngayon, ibinibigay ko na to sa'yo. Sana'y magustuhan mo. Sabi pa ni Mommy sa akin. Siyempre naman po, Mommy. Sinuot ko ang kwintas at humarap kay Mommy. Tingnan mo, Mommy. Tanong ko sa aking ina. Wow, anak! You look so amazing. Anas ni Mommy sa akin. Thank you, Mommy. Humalik ako kay Mommy. Nagsimula ng seremonyas. Nagsimula na din ang tugtugin para sa pagpasok ng aking entourage. Isa-isa na silang naglakad papasok. Kinakabahan ako. Naririnig ko lang ang lagabog ng aking dibdib habang papalapit ang aking turn. Huminga muna ako na malalim at bumuntong hininga. Napili namin sa harapan ng beach ang aming altar. Biglang bumukas ang makapal na puting kortina na may ayos na palamuting-puting bulaklak sa arko ng pintuan na ginawa ng aming team. Naggulat ako nang sa pagbukas ng pintuan
ay bumungad sa akin ng mga mata ng mga taong nakamasid sa akin. Pagkakita ko kay Jacob sa harap ng altar, ay pinipigilan kong pumatak ang aking luha. Ngunit na makita kong reaksyon, nakita ko mga tao na sa bawat mabagal kong paghakbang ay napapahiyaw sa tuwa at kilig. Kasabay ng aking mabagal na paglalakad, ang pagtugtog na bandang inarkila ni Jacob. Tagos sa pusong tugtugin ng awiting Ikaw at Ako ni Moira. Pagdating sa gitna ng aking paglalakad, ay nakaabang ang aking Dad Benjamin at Mami Aurora. Panay din ang punas ng luha ni Mami. Sabay-sabay na kami naglakad papalapit kay Jacob na nakatayo katabi ni Mami Samantha at Daddy Alfred sa harap ng altar. Nakangiti ako habang lumuluha sa kaligayahan. Hindi ko na mapigilan ang aking pagluha, lalo na nang sabayan ko ang lyrics na. Nang makarating kami sa tapat ni Jacob, ay nagkanya-kanya na kami ng mano sa aming mga magulang.